Si Kenichi ay isang batang lalaki na nagbabasa ng isang libro kung paano magkaroon ng mga kaibigan. Napagtanto niyang huli na siya para sa klase at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Sa daan, nabangga niya ang isang magandang babae na nakasalamin. Nag-shortcut sila at tumalon sa ilog, ngunit late pa rin silang dumating. Ang babae ay isang transfer student na nagngangalang Miyu. Siya ay mabait at nagpasyang maging kaibigan ni Kenichi. Nagulat si Kenichi na gustong makipagkaibigan sa kanya ng isang magandang babae kaya inuntog niya ang kanyang ulo sa pader. Pumunta siya sa opisina ng nurse at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa karate club, kung saan nakita niya si Nejima, isang strategist na may impormasyon tungkol sa lahat ng nasa club. Inasar ni Nejima si Kenichi at sinabi sa kanya na siya ang kahinaan sa lahat ng karate member. Isang estudyante, si Diamond, ay hinamon si Kenichi sa isang laban kung saan ang matatalo ay dapat umalis sa club. Sa daan pa uwi, nakita ni Kenichi si Miyu na hinaharap ang ilang mga lalaki na nambubuli sa isang matandang lalaki. Sinubukan ni Kenichi na tumulong ngunit nabigo ito. Buti na lang ay madaling tinalo ni Miyu ang mga lalaki at pinayuhan si Kenichi na pumunta sa Reyes at Paco Dojo upang mag-ensayo ng martial arts. Nakilala ni Kenichi ang lolo ni Miyu na si Hayato, na kilala bilang Invincible Superman, at iba pang mga master ng martial arts sa Reyes at Paco Dojo. Kasama ang isang Thai fighter na si Apachai, ang maiden weapon na si Shigura, ang Chinese martial artist na si Ken Saeman, karate master na si Shaik Asaki at ang Jujutsu master na si Kisameko Tsuji. Nanliliit si Kenichi sa harap ng mga higanti na ito ngunit sumang-ayon siya na matuto sa mga turo nila. Pumirma siya ng kontrata at nagbayad para sa mga turo dahil nagkakaroon na ng financial problem ang Reyes at Paco Dojo. Nais ni Kenichi na matutunan muna ang karate dahil ang kanyang unang laban ay magiging isang karate match laban kay Diamond. Gayunpaman, dahil hindi tumatanggap ng mga disipulo ang karate master, nagsimula si Kenichi sa kanyang napakahirap na pagsasanay sa Reyes at Paco Dojo sa ilalim ng gabay ni Kisameko Tsuji. Ang pagsasanay ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang katawan at habang ginagawa ito ay pakiramdam ni Kenichi na siya ay nasa impyerno. Sinigurado sa kanya ng headmaster na dapat siyang maging masaya na mayroon siyang maraming master na handang tumulong sa kanya. Sa araw na iyon, narinig ni Miyu ang ilang mga bully na nag-uusap tungkol sa kung paano nila babalian ng buto si Kenichi. Dahil nag-aalala siya para kay Kenichi, tinuruan ito ni Miyu ng isang step-in technique upang mag-maneuver sa isang mas malaking kalaban. Bagaman hindi siya impressed sa teknik na ito, sinubukan niya itong gawin at hindi nga niya mahawakan si Miyu. Kinabukasan, naglalakad si Kenichi papuntang paaralan habang patuloy na nagpapraktis ng teknik. Pagkatapos ng isang linggong pagte-training sa dojo, hinarap niya si Diamond sa isang laban. Sa simula, parang matatalo agad si Kenichi, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang mag-maneuver ng kanyang mga paa upang makaiwas. Gayunpaman, hindi siya tulad ng iba na malakas sumuntok kaya walang epekto ang kanyang atake kay Diamond. Patuloy na umiiwas si Kenichi sa mga atake ng kanyang kalaban at nagawa niyang talapirin ito. Nagalit si Diamond kaya sinugod niya si Kenichi. Dito na nakakuha ng pagkakataon si Kenichi na mag-maneuver at pabagsakin si Diamond at siya ang nanalo. Pero inamin niyang gumamit siya ng illegal moves kaya natalo niya si Diamond at nagrepresente na siya na lang ang aalis sa karate club. Sa kanyang paglalakad, binalaan si Kenichi ng kanyang kaibigan na ngayong tinalo niya si Diamond, malamang na nais ng iba pang mas malakas na fighter na kalabanin din siya. Kinabukasan, nag-usap ang dalawang lalaki tungkol kay Miyu, iniisip nila na may pag-asa sila dito kapag niligawan nila ito. Pero nagulat ang dalawa nang lumapit si Miyu kay Kenichi pero parang wala lang ito kay Kenichi. Sinabi ni Nejima kay Miyu na maaring stress si Kenichi dahil nalaman ni Sakuba, ang pinakamalakas sa karate club member, na tinalo ni Kenichi si Diamond at ngayon ay gusto nitong labanan si Kenichi. Pagkatapos ng klase ay nagkita ang tatlo sa likod ng building, kahit may tiwala si Miyu kay Kenichi ay hindi mawala sa isip niya na matatalo siya nito dahil si Sakuba ay isang black belter. Balik sa dojo, kinausap ng Hati Ninja Master at ng Jujutsu Master si Kenichi. Napansin nilang wala sa focus si Kenichi kaya pinarusahan nila ito, pagkatapos ay nagkaroon siya ng leg training upang mapalakas ang kanyang foundation. Si Kenichi ay nagising sa kanyang kwarto at kumain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Hindi nila gusto ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa dojo, ngunit nakikita ni Kenichi, kahit na medyo nabugbog siya, kung paano nakakatulong sa kanya ang pagsasanay at umalis siya sa hapagkainan ng may galit. Gusto ng tatay niyang harapin ang mga master ng dojo, ngunit napakalma siya ng nanay ni Kenichi. Sa paaralan, sumali si Miyu sa club ng gymnastics ng mga babae at ang kanyang mga kahangahangang kasanayan ay ginawa siyang sentro ng atensyon, na ikinaselos ng sikat na babae at nakikita nila si Miyu bilang kakampetisyon. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Kenichi na iwasan si Sakuba ngunit nahuli siya at nabugbog. Balik sa dojo, nakita ni Miyu si Kenichi at napagtanto niyang nahuli siya dahil nabugbog na ito.
Ngunit itinanggi ito ni Kenichi at sinabi niyang nahulog siya sa hagdan bago pumunta kay Akisa para humingi ng tulong sa kanyang mga injuries. Nang tinanong kung ano ang gagawin niya kapag binigyan ng pagkakataon, sinabi ni Kenichi na gusto niyang ipakita kay Sakuba na mali siya tungkol sa kanya, ngunit hindi sapat ang mga salita lamang. Kailangan niyang ipakita kay Sakuba na malakas din siya, kailangan niya ng lakas at tapang, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya ito parehong makakamit. Nang marinig ito ay nagpasya si Akisa na simulan ang pagtuturo kay Kenichi ng mga teknik sa martial arts. Ang unang drill ay tungkol sa paghahanap ng center of gravity ng kalaban at pagpapahina sa kanila kahit gaano pa ito kalaki. Ang pangalawang drill ay itinuro ng Chinese master na si Kensei at isang teknik na magagamit para sa parehong pag-atake at depensa. Ipinakita ng master ang teknik na ito gamit ang tulong ni Miyu. Natatawa si Kenichi dahil ginagawa rin niya ang paggalaw ng ulo ng matanda kahit hindi ito kasama sa teknik. Ang tawa ay agad napalte ng takot nang dumating na ang pagkakataon ni Apachai na sanayin si Kenichi. Si Apachai, na hindi alam kung paano magpigil ng lakas ay aksidenteng nasuntok ng malakas si Kenichi at nawalan ito ng malay. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagpapraktis si Kenichi sa mga drill at unti-unti nang nagbabago, kahit na may problema pa rin siya sa pagbuhat sa mga statue. Namamangha si Sakaki sa progreso ni Kenichi at napapansin niya na may mali sa statue. Nang tingnan niya ito, napagtanto ni Kenichi na pinapalitan pala ni Sakasi ang mga statue araw-araw kaya mas pabigat ito ng pabigat. Sa kabila ng unang pagtanggi na sanayin si Kenichi, nagpa siya si Sakasi na turuan siya ng isang teknik na kahit si Sakuba ay hindi kayang tapatan. Samantala, nakikipag-usap si Sakuba sa isang babae na lider ng isang grupo na naghahanap ng malalakas na mandirigma at sinusubok sila sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila. Nang nakita ito ni Miyu, pinigilan niya si Sakuba, ngunit dumating si Kenichi ng tamang oras. Handa siyang lumaban at natatandaan niya ang mga salita ng kanyang guro habang umaatake siya ng unang suntok gamit ang isang lumang teknik na hindi na ginagamit ng sinuman. Sinubukan ni Sakuba na atakihin si Kenichi ngunit sinagot niya ito gamit ang teknik na itinuro ni Kensei. Nagpatuloy ang labanan at nagbunga na ang pagsasanay ni Kenichi sa mga statue dahil napatumba niya si Sakuba at siya ang nanalo. Sa bandang huli, napagtanto ni Kenichi na natatakot sa kanya ang mga estudyante. Si Nejima, na bahagi ng newsletter club ay naglathala ng mga kwento tungkol sa kung paano tinalo ni Kenichi si Sakuba gamit ang isang suntok. Binabalaan din siya ni Nejima na hinahanap siya ng isang kriminal gang ng martial arts na tinatawag na Ragnarok. Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng paghahanap sa kanya sa paaralan, ngunit gumawa si Kenichi ng strategic withdrawal kaya hindi siya nakita ng mga ito. Sinabi ni Izumi sa kanya na nalaman niya ang mga usapan tungkol sa kanya bilang pinakamatibay at pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Sa puntong iyon, dumating si Nejima sa club kasama ang impormasyon tungkol sa Ragnarok, pero pinapalaya siya ni Kenichi. Habang nagsasanay kay Apachai ay nawalan ng malay si Kenichi. Nang magising siya, tinanong niya ang mga master kung may nakita silang espesyal sa kanya, ngunit sabay-sabay silang sumagot ng hindi. Gayunpaman, bago sumuko si Kenichi, nakatanggap siya ng isang motivational talk tungkol sa kung paano ang kanyang pagsasanay ay ang tanging bagay na maaari niyang sandalan kapag nalagay siya sa isang mahirap na sitwasyon. Nang makita ng mga masters na mababa ang fighting spirit ni Kenichi, ipinadala siya ng mga masters sa isang date kasama si Miyu. Excited si Kenichi na makasama si Miyu, habang excited din siya na pumunta sa sinehan dahil hindi pa siya nakakapanood ng pelikula dati. Ngunit excited din si Nejima na makasama ang dalawa at sinusundan siya nito upang magbabala sa kanya tungkol sa pinakamalakas na gang na tina-target siya. Ginugol ni Kenichi ang natitirang araw niya kasama si Miyu habang sinusubukang iwasan si Nejima at magpakasaya sa isang park. Samantala, nakita ng isang grupo si Nejima at sinimulan nila itong bugbugin upang malaman kung nasaan si Kenichi. Nakita ito ni Kenichi at sinusubukan niyang umalis, ngunit pinapaalala ni Miyu sa kanya na walang matinong kaibigan na iiwanan ang kanyang kaibigan sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil dito ay bumalik si Kenichi at tinalo ang lalaki gamit ang isang teknik na itinuro ni Sakasi. Balik sa dojo, inihayag ng mga master na sila ang nasa likod ng pag-atake ng mga thug at nagplano sila na tulungan si Kenichi na magkaroon ng tapang sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga miyembro ng Ragnarok upang labanan siya upang makita nila kung gaano kalaki ang kanyang pagbabago. Nagpa siya ang isang boxer mula sa Ragnarok na bisitahin si Kenichi. Kinabukasan, sinusubukan ni Kenichi na kontrolin ang isang wheelbarrow pero na out of balance siya at natamba sa isang bintana, kung saan na-enjoy niya ang panunood kay Miyu habang ginagawa nito ang kanyang gymnastic activities. Pagkatapos manood ng kaunti, natatandaan ni Kenichi ang punching power ni Takeda ng Ragnarok at natatakot siya na patuloy na tina-target ng malalakas na kalaban. Nagpa siya siyang manirahan sa dojo ng ilang araw ngunit kinakailangan niyang mapapayag ang kanyang ama at hindi ito pumayag. Umalis pa rin si Kenichi dahil mas pinahahalagahan niya ang benefit ng kanyang training kaysa sa galit ng kanyang ama.
Nang bumalik siya sa dojo, napansin ni Kenichi ang mga pagkakaiba-iba sa mga personalidad ng mga master at ang paborito niyang master ay si Akisame Sensei, pero itinali siya nito sa isang bagay upang mas maging agile ang kanyang katawan. Mahirap ang pagsasanay ni Kenichi, ngunit ang tanging bagay na nagpapagaan nito ay ang pakiramdam ng dibdib ni Miyu sa kanyang likod. Samantala, sinundan siya ng kanyang nakababatang kapatid sa dojo at nakita kung gaano kahirap ang kanyang pagsasanay. Nang sinubukan niyang tulungan si Kenichi, nawala ng balanse si Miyu at nasaktan ang ibabang bahagi ng katawan ni Kenichi. Sa kabutihang palad, si Akisame ay isang eksperto sa mga buto at nagawang ayusin ang injury sa paa ni Kenichi. Patuloy na nag-iingay at nakakainis ang nakababatang kapatid ni Kenichi, lalo na pagkatapos makita kung gaano kaganda si Miyu. Sinusubukan niya na kunin ang kamay ng kanyang kapatid at tumakbo palayo, ngunit nananatiling nakatayo lamang si Kenichi. Hindi nagtagal, dumating si Sugar sa dojo upang suriin si Kenichi at napansin niyang kahit paano ay nagagawa ni Kenichi na mapasaya ang lahat sa dojo. Sa oras ng hapunan, sinusubukan ni Kenichi na itago ang kanyang pagkain dahil hindi niya gusto na kainin ito ng kanyang mga master. Ngunit sinasabi sa kanya ng elder na nangyayari lamang ito sa mga pelikula pero nang hindi niya bantayan ang kanyang pagkain ay pinag-agawan nito ng kanyang mga master at agad na ubos. Gayunpaman, binisita siya ni Miyu bago matulog at binigyan siya ng pagkain sa utos ni Akisame. Habang nag-uusap sila at ibinabahagi ang kanilang mga pangarap, lumapit si Shigeru sa kanila at binabasa ang sulat ni Miyu kung saan sinulat niya na ang pangarap niya ay magpakasal at magkaroon ng malaking pamilya. Dahil dito ay nahihiya si Miyu at pagkatapos umalis si Shigeru, sinabi niya kay Kenichi na umaasa siyang mananatili sila bilang magkaibigan ng matagal, ibig sabihin wala siyang pagkakataon kay Miyu at maiipit siya sa friend zone. Kinabukasan, hindi maganda ang pagsasanay ni Kenichi. Sinira ni Sakaki ang isang pader upang ipakita sa kanya kung paano ang tamang pagsuntok at sinabi niyang hindi ito dahil sa kanyang malalaking muscle. Tinuruan siya ni Kensai ng isang teknik na sa tingin naman niya ay hindi makakatulong sa kanyang paglakas. Gayunpaman, habang nagpapraktis sa kalye, sumali si Miyu sa kanya at sinabi sa kanya na ito ay isang teknik upang magkaroon siya ng muscle flexibility at makasuntok ng mas malakas. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila ang isang miyembro ng Ragnarok na si Koga at ang kanyang gang. Napapalibutan sila ng mga ito at nagpasya si Kenichi na lumaban. Dumating si Sakaki at pinatulog ang isa sa mga thug gamit ang kanyang Conqueror's Haki bago ayusin ang tindig ni Kenichi at umalis nang walang sinasabi at hindi man lang sila pinagtanggol. Tinamaan si Kenichi sa muka at naiiwasan ni Koga ang kanyang mga atake. Nag-focus siya at ginawa ang teknik na pinapractice niya kanina at inatake si Koga. Dahil dito ay inutusan ni Koga ang kanyang gang na umatake ngunit nakita niya na madaling tinalo ni Miyu kaya tumakbo na siya palayo. Ang kabiguan na ito ay nagpagalit sa babae na ngayon ay sabik na makilala si Kenichi. Balik sa dojo, pinagpatuloy ni Kenichi ang kanyang pagsasanay sa karate, jiu-jitsu, at muay thai. Sa paaralan, pumunta si Kenichi sa gardening club at nalaman niya na sinira ni Diamond J lahat ng mga halaman. Bumalik si Dame Anji para sa paghihiganti at ginalit niya si Kenichi sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang espesyal na halaman. Salamat sa kanyang matinding pagsasanay, madaling iniwasan ni Kenichi ang mga pag-atake ni Dame Anji at tinalo siya gamit ang isang suntok lamang, at dahil sa takot ng ibang estudyante ay umalis na sila sa lugar. Ilang araw pagkatapos ng kanilang away, natutuwa si Kenichi na ang kanyang maliit na halaman ay nagsimulang lumago muli. Sa kasamaang palad, kahit umiiwas na si Kenichi sa gulo at problema, hindi pa rin siya tinatantana ng mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Gusto ni Furukawa, isang nag-aasam na miyembro ng Ragnarok, na talunin si Kenichi upang makamit ang pagkilala mula sa kanyang mga kasamahan. Samantala, pinagtutulungan ng kanyang mga kasamahan si Miyu, kaya naiwan si Furukawa laban kay Kenichi. Pareho silang umaatake ng mga suntok sa parehong oras, ngunit mas malakas ang suntok ni Kenichi at nabali ang ilong ni Furukawa. Dahil nag-aalala, sinubukan ni Kenichi na i-check si Furukawa ngunit pinigilan siya ni Miyu. Si Furukawa, na isang mahinang fighter, ay humugat ng isang kutsilyo upang atakihin si Kenichi. Dahil sa takot ay natiligan si Kenichi at mabilis na dumating si Miyu at kinuha ang kanyang belt upang iligtas siya. Nahihiya na kinailangan siyang iligtas ni Miyu, sinusubukan ni Kenichi na pakalmeyan ang kanyang sarili ngunit nahulog ang kanyang pantalon dahil wala na siyang belt. Nag-aalok si Shigeru na sanayin siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga taong gumagamit ng patalim. Ngunit dahil baguhan pa rin si Kenichi dito, binigyan siya ni Miyu ng kutsara. Sa kamay ng isang master, maging ang isang kutsara ay maaaring gamitin upang makapatay ng tao. Sinimulan ni Kenichi ang kanyang pagsasanay gamit ang papel upang masanay sa paghawak ng isang talim. Sinabi ng elder na ang kulang lamang ni Kenichi ay tapang at sinimulan siyang sanayin upang hindi matakot.
Habang pabalik sa kanyang kwarto, nakita ni Kenichi si Sakashi na nagpapakita ng kanyang mga muscles habang nagsasanay at nagtataka kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng mga muscles o kung gumagana ba ang kanyang pagsasanay kay Akisame. Biglang dumating si Akisame at hiniling kay Kenichi na tulungan siya sa pamimili. Ang pamimili ay naging isang running drill at ipinaliwanag ni Akisame na noon, ginagamit ng mga martial artist ang pagsasanay sa pamamagitan ng sparring sa halip na magbuhat sila ng mga weights. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mga muscles na makakatulong sa kanilang martial arts skills at hindi muscles na makakapigil sa kanila na makagalaw ng maayos. Nagtataka siya kung paano magiging epektibo si Akisame sa isang laban dahil wala siyang muscles hindi tulad ng kanyang mga kasamahang master sa dojo. Agad nalaman ni Kenichi ang sagot sa kanyang tanong ng McOrner sila ng gang na tinalo ni Miyu dati. Pinigilan ni Akisame ang mga lalaki na saktan ang kanyang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-dislocate ng isa sa kanilang mga kamay pero inayos din niya kaagad ito. Ang mga lalaki ay kumuha ng ilang mga sandata at nagpakita na rin ang kanilang boss. Sinubukan ng boss na ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-twist ng isang stop sign ngunit inayos ito ni Akisame pabalik gamit ang isang daliri lamang. Sinusubukan niyang ayusin ang bagay ng mapayapa ngunit nagpa siya ang ilang mga bully na lumaban kaya pinagbigyan ito ni Akisame. Ginagamit ni Akisame ang labanan bilang isang pagkakataon upang turuan si Kenichi ng isang aralin sa Jiu-Jitsu. Isang lalaki ang humugat ng baril, ngunit mabilis siyang kinaladkad ni Akisame at inayos ang kanyang ugali. Maya-maya, ipinaliwanag ni Sakaki kay Kenichi na may tatlong uri ng mga muscles, ang white muscles na mabilis kang makakagalaw pero mahina ang mga ito. Red muscles na mas malakas ngunit mahihirapan kang makagalaw, at pink muscles, na pinagsamang white and red muscles. Pagkatapos ng 20 years ng kakaibang pagsasanay, nagawa ni Akisame na gawing pink lahat ng kanyang mga muscles, dahil dito ay para na siyang isang statue sa tibay at sobrang lakas din. Nang gabing iyon habang naglalakad si Kenichi pauwi, inambush siya muli ni Furukawa. Ngunit salamat sa pagsasanay ni Shigura, nalampasan ni Kenichi ang kanyang takot sa mga kutsilyo at madaling pinabagsak si Furukawa. Si Miyu na nanonood mula sa likod, ay proud sa progress ni Kenichi. Samantala, sinusubukan din ni Apachai na magkaroon ng progress sa pamamagitan ng pagsasanay sa pamamagitan ng mga statue dahil natatakot siyang masaktan si Kenichi. Ang kanyang pagte-training ay dapat makatulong sa kanya na magpigil upang maturuan si Kenichi ng Muay Thai nang hindi nasasaktan ng husto ang bata. Sa paaralan, patuloy na hinahanap ni Takeda at Koga si Kenichi kasama ang kanilang kaibigan na si Yuki. Napansin ni Yuki ang isang kainahinalang closet at binagsak ito sa lupa, ngunit sa kabutihang palad wala sa loob si Kenichi tanging isang good luck charm lamang na ibinigay sa kanya ni Apachai ang nandoon. Sa bubungan, magkasama sina Miyu at Kenichi nang biglang dumating si Nejima upang ipaalam kay Kenichi na hindi na siya ligtas sa paaralan. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang impormasyon tungkol sa susunod na mga kalaban ni Kenichi at ito ay si Takeda, isang dating lightweight boxer kaya mas lalong kinakabahan si Kenichi. Pagkabalik ni Kenichi sa dojo, nakita niya ang isang matinding laro ng rock paper scissors sa pagitan ng mga master upang matukoy kung sino ang susunod na magte-training sa kanya. Sumasang-ayon sina Akisame at Apachai na ang Muay Thai ay magiging pinakakapakipakinabang na estilo ng pakikipaglaban laban sa isang boxer at sinimulan nila ang pagsasanay kay Kenichi. Nasasabik si Kenichi na simulan ang pag-aaral ng Muay Thai. Samantala, nakikipag-usap ang isang British-looking man sa short-haired girl at nagagalit itong hindi nila mahawakan ng maayos ang sitwasyon kay Kenichi. Habang nakikipaglaban kay Apachai, aksidenteng namatay si Kenichi ngunit mabilis siyang binuhay ni Akisame na parang walang nangyari. Sa kanilang paglabas ay natuklasan na gusto ni Apachai ng mga hayop at mga bata at mabait siya kapag hindi siya nakikipaglaban. Sa kabilang banda, nakaranas si Kenichi ng amnesia at hindi natatandaan kung ano ang nangyari pagkatapos siyang suntukin ni Apachai. Nakipaglaban ang elder kay Apachai upang turuan siyang magpigil ng kanyang lakas at dahil nakalimutan ni Kenichi ang nangyari sa kanya kanina, excited siyang muli na makipaglaban kay Apachai. Napigilan ni Apachai ang kanyang lakas ngunit tumalsik pa rin si Kenichi sa isang pader. Sa kabila nito, nakita ng elder na nakagawa sila ng kahangahangang progreso at kailangan na lang niyang turuan si Apachai kung paano magpigil. Kinabukasan, naghihintay sina Takeda at Koga sa bubungan para kay Kenichi ngunit hindi siya pumunta sa rooftop. Tiniyak ni Takeda sa kanyang kaibigang si Eddie na mayroon siyang plano upang akitin si Kenichi. Samantala, nakikipaglaban si Kenichi kay Miyu bilang paghahanda para sa kanyang laban kay Takeda. Natapos ang sesyon ng sparring na si Kenichi ay nasa sahig matapos hindi man lang makatama ng suntok kay Miyu. Sa kanilang bagong taguan, masaya si Kenichi na chin-i-check siya ni Miyu kung may sakit siya, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Nejima. Sinabi ni Nejima kay Kenichi tungkol sa kahangahangang karera sa boxing ni Takeda, kaya mas lalong natakot si Kenichi.
Balik sa klase, nagpaplano ang dalawang estudyante na maging kaibigan ni Kenichi upang mapalapit kay Miyu. Dumating naman si Aida at ginawang hostage ang dalawa at kahit dati ay binubuli siya ng mga ito, dumating si Kenichi para iligtas sila. Matapos tumakbo ang dalawa paalis, sinubukan ni Yuki na ihagis si Kenichi ngunit kumapit siya dito na parang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Pagkatapos ay madaling pinatulog niya si Yuki bago lumaban kay Takeda na nagpupumilit na lumaban gamit ang isang laban sa boxing. Ibig sabihin na maaaring gamitin ni Kenichi ang anumang estilo ng pakikipaglaban na gusto niya ngunit may mga patakaran tulad ng walang pahinga sa pagitan ng mga round. Nagsimula ang laban at sinubukan ni Kenichi ang kanyang makakaya upang maghagis ng isang suntok kay Takeda ngunit masyadong mabilis para sa kanya si Takeda at gamit lamang nito ang kanyang isang kamay bilang pag-atake. Matapos mabugbog, nitindaan ni Kenichi na mayroong kahinaan ng mga boxer, yun ay ang kanilang lower legs. Ang low kick ay umepekto at nagpabagal sa mga pag-atake ni Takeda at umatake si Kenichi ng isang knee strike na naharaan naman ni Takeda, ngunit nadarama pa rin niya ang epekto nito. Nagring ang bell bago pa matamaan ni Kenichi ng isang head blow at pareho silang nagpapahinga mula sa pakikipaglaban. Habang nagpapahinga, tinatanong ni Kenichi si Takeda kung bakit niya iniwan ang kanyang boxing career. Nahihiya si Takeda dahil sa personal na tanong at pinayuhan si Kenichi na mag-ingat sa kanyang mga salita o mawawalan siya ng mga kaibigan na sa opinyon ni Takeda, ay isang magandang bagay. Sa nakaraan, noong top rookie boxer pa lamang si Takeda, inatake ng isang gang ang isang kaibigan niya at tumulong si Takeda. Matagumpay nilang pinigilan ang mga thug, ngunit nabali ni Takeda ang kanyang braso at na-miss ang kanyang pro entrance match. Nagpatuloy ang kaibigan niya sa kanyang karera at naging pro boxer, pero hindi na gumaling ang kanyang braso kaya nawalan na siya ng career sa boxing. Matapos magring muli ang bell, nagpapatuloy ang labanan. Gayunpaman, salamat sa matinding pagsasanay ni Apachai, nagagawa ni Kenichi na matiis ang lahat ng mga suntok ni Takeda at magbitaw ng isang flying knee strike. Nabasag ang bakod ng bubungan nang bumagsak si Takeda dito at sinusubukan ni Kenichi na hawakan siya upang maiwasan siyang mahulog, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang hilahin siya pabalik. Sa kabutihang palad, nagkaroon na ng malay si Yuki at tumulong na hilahin silang pareho pabalik. Si Miyu, na nakita si Kenichi na nasa panganib ay nagmamadaling lumabas ng klase upang iligtas si Kenichi. Ngunit nang dumating siya, nakita niya na wala ng malay si Kenichi kaya binugbog niya sina Yuki at Takeda dahil sa sobrang galit. Dinala ni Kenichi ang dalawa sa dojo kung saan ginamot ni Akisame ang kanilang mga injuries, kasama ang naparalisadong kaliwang braso ni Takeda, ang pinsalang sinira ang kanyang pro boxing career. Natuwa si Takeda na gumaling na ang kanyang braso at makakapagsimula na ulit siya sa kanyang boxing career. Dito na rin nabuo ang pagkakaibigan ng bagong samahan ni Kenichi, Miyu, Yuki at Takeda. Dito na rin nagtatapos ang anime na Kenichi, The Mightiest Disciple. Maraming salamat sa panunood.